Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nasasagap nyo na energy ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ito ay timeless reading at saka general reading, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ito yung card mo, Queen of Swords. Ang nasasagap mong energy ay yung, meron ka talagang dinaramdam, pero hindi mo ito sinasabi sa mga taong nasa paligid mo. Kalungkutan man ito, or galit, or pagkalito sa sitwasyon. Pinapakita rin sa card na ang ilan sa inyo ay single parent, balo ka na, at saka ang ilan nakipaghiwalay. Ang nasasagap na energy ng person mo ay yung pag-iwas or pagtakas sa sitwasyon. Kasi ang tingin ng person mo, ito yung magpapakalma sa sitwasyon na nangyayari sa buhay niya. Pero, hindi ito yung magiging solusyon. Magiging dala-dala lang niya yung negative or pain na nararamdaman sa hindi natapos or hindi na pag-usapan. Malayo itong person na to, kumbaga tawid dagat. Mahirap mag-move on kapag meron ka pang dala-dala sa puso at isip mo. At sa card mo naman, pinapakita na mas ginagamit mo yung isip mo kesa sa puso. Nire-resolbahan mo din sa cards mo yung mga problems na dumarating sa'yo na kahit ikaw lang. Guys, kayo na lang magpalit baka nagkakapalit kayo ng cards ng person mo. Ikaw na lang tumukoy. Itong compassion, kung nakakaramdam ka ng pain, ganun din sa kapwa mo. Lalo na kung ikaw yung dahilan, harapin mo ito. Itong intention ang nagpapaalala na kailangan mabuting intention mo para sa ikakabuti ng future mo. Itong solitude naman, pareho naman kayo ng person mo na merong nararamdaman na kalungkutan Itong loneliness talaga yung mararamdaman mo kapag feeling mo mag-isa ka. Itong card mo muna yung alamin natin kung bakit ipinakita. Kung ikaw, magaling kang magdala ng pagiging mag-isa mo, kalungkutan, yung person mo hindi siya ganun kadaling makatanggap ng hindi magandang sitwasyon or kalungkutan. Kaya ang ginagawa niyang mabuting paraan para sa sarili niya ay yung pag-iwas. Pati na rin yung hindi pag-update sa iyo. The Death, the Emperor, at the Star in Reverse. Sa cards mo ipinapakita na nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Feminine yung energy mo, pero pinapakita rito na para kang lalaki na nagpapakatatag sa sitwasyon. Ginagawa mo din yung mga responsibilidad na naiwan sa iyo. Kasi nga, 'di ba, single parent ka nga. Ano man ang gender mo, doble ang kayod mo. Sa career, lahat ng appeal ginagawa mo na para mapansin yung kasipagan mo at saka yung kagustuhan sa ginagawa sa career mo man ito or sa negosyo. Hindi ito nababaliwala kasi maraming nakakapansin sa pagiging creative mo at saka kasipagan. Yung pakikisama ay tama at saka yung effort na ibinibigay mo sa career o negosyo, ipagpatuloy mo ito. Kahit na magkaroon ng delay at saka iwasan yung pagdududa sa sarili.
Kapag kasi nag-focus ka sa negatibo, hindi mo mapapansin yung maraming oportunidad na darating sa'yo na malaki ang potential mo na mapaunlad or magkaroon ng increase sa income. Sa mga single, nagkaroon ng negative na sitwasyon sa past at ito yung tumatak sa isip mo at saka puso. Kailangan mo na itong kalimutan kung patungkol man ito sa karir mo, sa financial o kaya lalo na sa love life. Itong card naman ng person may hanapin natin pero ituloy ko lang na kapag nag-focus ka sa negatibo, ito yung magiging hadlang para hindi ka maging masaya. Meron kasing darating na love na pangmatagalan. Ang ilan sa inyo sa relasyon, magkaroon man ng problema, mas lalo pang magiging matatag ito. At saka, maturity ang papairalin. At saka makaka-recover ang relasyon nyo dahil sa pagiging totoo. Ito yung card ng person mo, the Magician, the Hermit, at the Devil. Itong cards na ito ay masculine energy. Nakadalawang cards na siya na nasa malayong lugar siya, doon siya nagtatrabaho o kaya nag-aaral. Sinusuri ng person mo kung ano yung mga kailangan pa niya sa buhay, kung ano yung mali. Pero pinag-iingat siya ng mga cards na kailangan niya matutunan yung mga hard lessons sa buhay para hindi na ito maulit sa kanya. Kasi itong person mo, yung biglaan siyang nagdedesisyon, hindi niya iniisip kung ano yung magiging outcome. Kapag alam niyang hindi na maganda yung sitwasyon niya, tatakasan niya ito or iiwan niya sa iba yung responsibilidad. At ang advice ng cards ay kontrolin kung ano yung mali o hindi magandang behavior. Sa financial, wala kang nakikitang oportunidad pero may darating na isang pagkakataon sa iyo na kikita ka ng malaki. Kapag dumating itong pagkakataon na ito, balansehin mo yung sitwasyon mo sa ano yung kailangan para mag-improve itong karir na ginagawa mo or negosyo para mas lalo mong mapaunlad yung financial na dumarating. Dahil sa maganda yung magiging kita mo, maging maingat sa mga manloloko kasi hindi lahat totoo. Ang ilang single dahil sa nag-i-enjoy ka sa buhay mo, may person na darating na may pagkatuso. Hindi niya sasabihin sa'yo lahat. Nasa aura mo kasi yung pagiging inosente at nakikita ng potential person na ito, kaya maging wise sa pagpili na makakarelasyon. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na yung person mo ay active sa physical contact at saka yung relasyon nyo ay mas umiigi kahit na merong konting problemang dumarating. Ang ilan naman sa inyo, paiba-iba yung mood ng person mo, kaya hindi mo tuloy maintindihan kung nagpo-progress ba ang relasyon. Page of Swords, Nine of Cups, at Eight of Pentacles. Ito yung cards para sa relationship. Sa mga cards na ito ay pinapakita na magkakaroon na ng peaceful na solution sa problem mo. Yan yung balik ng universe dahil sa pagiging matuwid mo. Yung magkaroon ng katotohanan. Yung mga pinapangarap mo. At saka ang ilan sa inyo kahit na nagkaroon ng tagumpay sa buhay mo, magpapatuloy ka pa rin na para i-maintain ito. At saka warning din itong cards na ito na kung meron kang skandaloso na gawain, itigil mo na ito. Naka-tatlong cards ka na. Kung bakit sinasabi ito, para hindi makaladkad yung ibang tao na
hindi naman involved or kasali sa mga maling desisyon. Ang payo naman para sa kalusugan ay mag-ingat sa mga simpleng aksidente. Halimbawa, yung masugatan ka, magkaroon ng minor injury. Ang ilan sa inyo ay healthy ka, kaya kailangan pangalagaan mo ito, magkaroon ng panahon na makapagpahinga ang isip mo at saka katawan. Ang ilan sa inyo sa relasyon ay may mga minor na problem na hindi naman dapat pagtalunan pa. Mas piliin yung positive at saka makaka-healthy sa relasyon. Kung kailangan ng space ay gawin ito, pero hindi naman yung milya-milya na. Kasi pag abandona na yun sa relasyon, lalo na kung di ka na talaga babalik. Sa mga single, merong perfect timing sa pagdating ng tamang makakarelasyon. I-enjoy mo yung relasyon mo sa kaibigan at sa pamilya. Nakadalawang cards ka na para sa right love na darating sa iyo, kaya bigyan mo ito ng atensyon. Itong Page of Cups ay ang pagtanggap mo sa mga bagong mangyayari sa buhay mo. Yung healthy na relasyon at saka yung pagiging open sa deserve mo na love. Itong 7 of Cups naman na nagsasabi na yung pinapangarap mo, wag mong gawing pangarap lang kasi magkakaroon to ng katuparan, kaya kailangan ng pag-aksyon. Nakadalawang cards ka na para sa dream come true. Ito naman yung last card. King of Cups. Ipinapahiwatig ng card na ito na magtiwala ka sa universe kasi yung plano sa iyo ay may dahilan at saka magkakatotoo. May person, pwedeng kaibigan mo ito or family member na naging maganda ang takbo ng buhay. Tuturuan ka niya kung paano ka pa magiging matagumpay.